Mr. Lemon, debt-free. Free from debt, Chinky Cosico, ayan, from Riyadh. Ano pa po ang mga posible nating sagot? Paano ba natin malalaman na tayo ay financially free? Alright, bukod po sa debt-free, ano po yung pinakamahalaga? Ibig sabihin, wala po tayong utang at wala po tayong inaalala, no, na mga responsibilities o mga bayarin, no, nakaatang po sa atin. So thank you po. Nakakatulog ng maayos sa gabi. Oh, I like that answer. Does not worry at all. Wow, that's good. Kay Renz Song, does not worry at all. Si Diona Nunez, meet financial obligations. Wow, thumbs up to Ma'am Jonna. Kay Ma'am Joanna Inlong, wala kang inaalala. At kay Glenn Sibag, meron daw peace of mind. So palakpakan po natin lahat ang mga sumagot po sa ating sa ating survey. Stress-free, correct. So tama po yung sinabi ni Ma'am Agnes, and financially stable naman kay Ma'am Tiffany Montemayor. So thank you so much for your participation sa ating pong question. So tama po yun, para magkaroon po tayo ng financial peace, we have to build first our solid financial foundation. So pag sinabi nating financial peace or we are financially free, tama po lahat yung sinabi ninyo. No debt, hindi nag-aalala, may peace of mind, stress-free, hindi po tayo nag-iisip kung saan tayo kukuha ng pambili ng gamot, kung sakali pakuya-kuyakoy na lang tayo sa ating tumba-tumba, hindi tayo nag-aalala na wala tayong pambayad sa electric bill, hindi tayo nag-aalala sa pagkain natin sa araw-araw. We don't even bother kung ano man ang nangyayari, kung may lockdown man o meron mang quarantine, still we are financially free. Diba po? Meaning, we have this peace of mind. So how do we do that? Paano po natin malalaman na paano po natin ma-achieve ang financial peace and financial freedom? Of course, ang sagot po dyan, we have to build a solid financial foundation. Ito po, bago tayo pumunta sa main discussion, parang a sort of review sa inyong lahat, paano magkaroon ng solid financial foundation? First and foremost, we have to secure ourselves. How do we secure ourselves? As we have learned before, kailangan po meron tayong healthcare protection. Ano man po ang ating mangyari sa buhay natin, magkasakit man tayo, hindi po tayo mag-aalala dahil protektado natin ang ating sarili. Yan po. Kung tayo po ay nagpo-protect sa ating sarili, dapat we also have to protect our family. So dahil yung family, once na we leave this earth, no? We die too soon at meron po tayong life insurance protection, hindi po tayo mag-aalala na babalik sa hirap o maghihirap ang ating mga iniwanang miyembro ng pamilya dahil pinrovide natin sila ng mga bagay na maiiwan, magagamit nila kung ang breadwinner po ay mawala, no? Next one, of course, in order for us to build a solid financial foundation, hangga't maaari pag nagretiro tayo, talagang totally debt-free na tayo. Alright? But if we are still on this process, we have to eliminate or reduce our liability. And start to build our emergency fund. Kasi pag may emergency fund tayo, meron at magkasakit man po tayo, alright? O may mawala sa pamilya, meron tayong pondo na mapapagkunan. Alright? Di tayo mag-aalala. Kahit tayo ay ma-lockdown, meron tayong fund na pwedeng magastos. And last but not the least, kailangan nating mag-ipon, mag-build ng savings and investments para po in case magkasakit man, ang breadwinner ng pamilya is still the financial house is still strong. Ano? Kasi kung isang critical illness nga lang ang dumating sa ating buhay at wala tayong healthcare protection, ang atin pong mga investments ay mamimiligro, no? So we have to build our savings and investment once our protection, okay? Once na meron na tayong healthcare protection and life insurance. So in order to achieve that, we have to in order to achieve financial peace and financial freedom, dapat po we are guided, no? We are guided by this, no?
by this financial house or by this ladder para po unti-unti ma-achieve natin bago man tayo magretiro, ma-achieve po natin ang lahat ng ito. Okay? So, ngayon ang tanong, what if I die too soon? Ano po ba yung complete financial plan? What if I die too soon? What if I live too long? Sabi ko po kagabi, pagka humaba kapag ka nawala ang breadwinner, si Juan de la Cruz ng maaga, malaking problema. Di ba po? Ang solusyon, life insurance. Kasi life insurance is an instant money. Life insurance is something that you will be leaving, no? Yung maiiwanan ninyo para ma-secure ang pamilya. And kapag naman tayo ay so blessed and God has given us a good life, a long life, ano naman po ang problema? Of course, problema kung wala po tayong investment at wala po tayong long-term care. So kung tayo ay maiksi ang buhay, kinuha tayo, malaking problema. Kung mahaba din ang buhay, problema pa rin kung wala po tayong pera. Kasi wala tayong pangtutustos sa ating mga immediate na needs, especially yung ating health, no? Kasi alam naman natin pag tumanda tayo, pinakamalaking cost of living ay either hospitalization, di ba po? Yan. So ano daw po ang complete financial plan? Sa IMG, we teach members or people on how to secure themselves, no? By having healthcare, life insurance, emergency fund, and investment. Kung tayo po ay walang ipon, mahirap talaga pong i-secure ang lahat na ito in one shot. Diba po? Kung tayo ay maliit ang sweldo, pagkatapos ay malaki din yung gastos, it's very difficult for us to look for a complete financial plan na may kompletong ganito. No? So dahil po, si IMG, nag-create po siya dahil para matulungan talaga yung mga tao at para makapagsimula. Si IMG, nagbigay po siya ng isang magandang plan. Okay? Na kung saan pwede po ninyong simulan upang ma-build ninyo ng unti-unti itong inyong financial house. So dito sa plan na nire-recommend po ng IMG, maaaring ma-solve ang inyong healthcare protection, maaaring ma-solve ang inyong life insurance protection, at maaari pang mag-grow ang inyong pera. So kahapon, diniscuss ko po sa inyo kung paano mag-grow ang pera, no? By using the rule of 72 ni Albert Einstein. So ngayon po, malalaman natin na pwedeng itong lahat ng ito ay ma-enjoy natin, no? Lahat ng ito ma-enjoy natin o ma-save natin sa pamamagitan ng isang product. At yun na nga po yung sinasabi nating Kaiser Ultimate Health Builder Plan. So ano po ito? Right. So ito na yung tinatawag po natin na 3-in-1. Actually 4-in-1 pa nga po ito, no? Kasi yung healthcare, there is long-term and short-term. No, mamaya explain ko po yon. So bakit po tatlo yung features, 3-in-1? Ito po yung healthcare, someone to take care of you when you get old, just like what I have said, pag tayo ay nagkaedad na, talagang hindi po natin maiwasan na hindi magkasakit kahit na anong ingat ang gawin po natin. We also have insurance sa kind of plan po na ito to protect your family if you die too soon, and meron din po siyang investment. Ibig sabihin po, kung hindi man po tayo magkasakit, hindi po tayo mag-aalala, nakatenga lang yung pera natin na iniipon sa kanila. Okay? Kung hindi man tayo magkasakit, it's good, it's better kasi nga po, it will grow. Ang tawag po dyan, investment. Bakit po kaya bumabalik? Alright. So again, I'll repeat, meron siyang healthcare, meron siyang insurance, at meron po siyang investment. Alright. At this investment is considered to be our passive income. Pag sinabi po nating passive income, bukod po sa ating active income, there is something that is working for us. No? Alright. So, ang Kaiser International Health Group po is accredited with the Department of Health. So, pwede nyo pong ma-check ito sa Securities and Exchange Commission kasi ito po ay registered noong June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. So, ang mga tao po na nasa likod nito ay mula sa mga healthcare industry, no?
Kaiser's Board of Directors. Siya po ay si Director Doctoral Leia Uyolo. Yan. So siya po yung pinakang President and Medical Director. Okay po? So, ang akin pong isi-share sa inyo sa Kaiser International Health Group, ito po yung the first, kauna-unahan, long-term healthcare in the Philippines. Yan. So dito, aside from long-term healthcare in the Philippines, this is a Kaiser International Health Group as an HMO company, okay, caters to both corporate, group, family, and individual accounts. So pwede po siyang individual, right? Pwede rin pong, meron din po tayong Kaiser Health Card Family. Yan. Pwede rin pong sa group of 10 to 49 members. Meron pong 50 to 99 members. And meron din pong para sa mga kumpanya. Okay. Kung sakali naman po na ang gustong kumuha nito ay 60 years old and 7 months, so pwede po sila mag-avail ng senior care plan. Okay? So, bukod po dyan, meron po tayong ino-offer or nire-recommend kasi nga para ma-solve nga po yung 3 basic needs ng mga tao para makapag-ipon sila ay ito pong Premium Healthcare Builder Plan. Ito po yung long-term plan. So this is designed to provide healthcare beyond that of an HMO. Okay? So 7-year paying and 13-year waiting plan. So this allows individuals to save during employment while still being covered by the company's healthcare. So ang kagandahan po nito, kahit po pinakabata o maaga ka pa lang nakapagsimulang magtrabaho at nagsimula ka nang magtabi ng pa konti-konti dito sa iyong healthcare plan, so after 7 years ng iyong pag-iipon, mag-intay ka na lang para lumago na lumago yung pera mo hanggang sa iyong retirement age. No? Kasi we are being provided by our company naman. No? Di ba po? Ang ating healthcare sinasagot ng kumpanya kung saan tayo nagtatrabaho. Kaya nga ang sabi ng marami, ang healthcare plan ay dapat kinukuha habang hindi mo pa siya kailangan. Right? Kinukuha or pinaghahandaan habang hindi mo pa siya kailangan. Kasi you will get a lot of benefit when your money starts to grow. Okay? So ito po ang Kaiser International or itong Ultimate Kaiser Health Builder ay tinatawag nating 7 plus 13. Ano pong ibig sabihin yan? 7 years of paying and 13 years na magpapalago tayo ng ating pera. So to give you a very clear illustration, ito po yan. So ang plan po, kung nakita niyo po yung K100, ang tawag po dito ay K yung plan, the name of plan. So the plan can be lower, it can be higher. So kung medyo ano ka pa sa budget, hindi mo kaya yung K100, you can start with K45, K50, K75. Pwede rin po siyang tumaas ng K1000 or K1 million if you like to really put your investment in this kind of plan. So installment, ito pong ipapakita ko sa inyong illustration ay sa K100 plan. Okay po? So yung sample po ng mga earnings, yung sample po ng benefits, naka-pattern po siya sa K100 plan. Okay? So annual installment plan of K100 is 58,821. So per year. So pwede po itong yearly or month, pwedeng semi-annually, quarterly, or monthly. No? So contract price per year is 411,000. Yan. So, ibig sabihin po ng contract price, mga kapatid, ito po yung pag-iipon sa loob ng 7 years. Okay? So, sa loob ng 7 years, makakaipon kayo ng 411,000. Alright? So, ito po yung tinatawag ko na saving period. So, saving period from year 1 to year 7. Tapos po yung extended period is 8 year to 28 year. Okay pa? Ano po ang benefits habang nagbabayad tayo? Kasi tatlong ano po to, no? Tatlong anong tawag dito?
three parts. The first part is the paying period. Iba po yung benefits. During the growing period of your money. So, yun po yung ikalawa. And then yung third, yun po yung maturity. Right? Maturity. So, tatlo po siya. So, what are the benefits while we are on the paying period? Ang tawag po natin dito, paying period. Sa book, mababasa niyo po accumulation. No? Accumulation. Yung dito sa slide ko, ang ginamit ko po, saving period. So pare-pareho po yan. Saving, accumulation, accumulating, and saving, and paying. Pare-pareho po yan. So what are the benefits? Ano po yung ating mga benepisyong makukuha kapag po tayo ay nagbabayad pa lang? Alright? Number one, we can avail of the annual physical examination. Meaning, taon-taon, pwede po kayong magpa-annual physical test. No? Ito po ay ginagawa sa Kaiser Medical Center. Okay, pwede po yan at sa kanya pong mga accredited hospital. Pag po sa accredited hospital, kailangan lang po natin ng appointment. No? Even in Kaiser Medical Center. So this is to be administered by the accredited clinic. Alright? So, APE coverage, basic 5. So, pinaka-basic annual physical exam lang po ito. Ano po yon? Kasama po dyan yung ating mga blood chem, right? Blood count, x-ray, routine, merong stool, merong urine, pwede po yan. At kung tayo po ay mga babae, above 35, meron po tayong pap smear, okay? And those members, pwede rin po tayo mag-avail ng ECG. Mahalaga po na tayo nagpapa-check up, no? Kasi ito yung pinaniniwalaan natin na prevention is better than cure. Malaman natin ano man yung ating mga sakit-sakit, immediate malalaman po natin kung ano ang ating problema. Di na po lumala, no? So ano pa po? Dental benefits. So dito pwede po tayo magkaroon ng unlimited dental check-up, right? Pwede tayo magpalinis pero yung simpleng linis lang po, alright? Hindi po tayo, pwede po tayo magpabunot din. Pwedeng unlimited na bunot kung gusto po ninyo. At once a year, free dental prophylaxis, meaning pasta. Pero ano lang po yung pasta, hindi yung pinakasimpleng pasta lang po, no? Recementation of jacket, crowns, inlays or lace, and minor adjustment of dentures. Hindi po kasama dito yung mga braces, adjustment, di po yun kasama, no? So minsan, we expect too much na sinasabi natin, ay, libre ang dental, no? But please make sure na hindi po everything about dental ay ma-enjoy natin, okay? So kung ano lang po yung nakasaad sa kung saan yung free, yun lang po tayo para hindi po tayo ma-charge. For example, napupunta po tayo sa clinic, magtaka tayo, oy, bakit may charge na ganito? Sabi sa akin, explanation, this is free. So kung ano po yung limit, ano po yung binibigay, yun lang po yung enjoy natin. Dental benefits. Show yourself. Alright. Ano pa po? Number 3, basic health benefits. So dito po, yung mga physician's fee, specialist fee, surgeon's fee sa mga accredited hospitals and clinics ng Kaiser and in the Kaiser Medical Center. Even anesthesiologist fee, no? Operating room and hospital intensive care. Kasama po yan. In case po that we become yung sa hospitalization, bawa po, ma-hospital po, member's choice of room and board for 1,000 pesos a day. As I have said, kung ang plan po niyo ay K100, meron po kayong budget na 1,000 per day, right? Sa inyong room and board. Kung ang plan niyo po ay K45, hindi po siya 1,000. No? Baka kasi isipin ng marami, ay sabi sa lecture 1,000 per day. So let me clarify this. 1,000 per day for your room and board is only for K100 plan. Okay po? So yan. Ano pa po ang pwede nating ma-enjoy habang tayo ay nagbabayad ng ating plano? Okay? Meron po tayong yearly medical benefit limit of 60,000 per year after full payment of the first year of the total premium. Ibig sabihin po, sa kada taon, year 1 hanggang year 7, meron po tayong 60,000 per year na budget, na limit.
Ang tanong, paano po kung ang bill ay 100,000? So ang kaya lang pong i-shoulder ng inyong Kaiser kung may K100 kayo is 60,000 pesos per year. Okay po? Kanya lang, ito po ay ma-enjoy nyo after full payment of the first year of the total premium. Pag nakabayad na po kayo sa unang taon, ay pwede nyo na po ma-enjoy yung yearly medical benefit limit. Alright? Question, paano po kung ako ay taga-OFW? Hindi ko naman po mapaplano yung bakasyon. Pwede ko po bang ma-enjoy ito? Yes po, kung sa OFW. No? Pero kung tayo po ay nasa Philippines, we are asked to pay the full payment of first year payment. Okay? Bago po natin ma-enjoy ang hospitalization medical benefit limit of 60,000. Okay? Next one, term life insurance coverage for 20 years. So ito po ang pinakamaganda rito, no? Kasi po, habang tayo nagbabayad pa from day 1 to day 1 to year 20, we are covered, no? By the life insurance, term life insurance. So dito ang sabi po, malinaw na sinasabi, if the member dies before attaining the age of 75 years and prior to this entitlement to the long-term care benefit value as indicated in the schedule of benefit, his beneficiary shall be entitled to an amount equal to the sum of the long-term care benefit value and long-term health care experience incentive hospital benefit limit upon approval of the claim by the insurance company. Okay, dito po, malinaw na sinasabi na sa atin na we are enjoying, okay, meron po tayong benefits na term life insurance. At kung sino po ang ating beneficiary, ay siya po ang makakatanggap ng ating term life insurance. Okay po? So dito po kung K100 ito, mamaya makikita ninyo, kung K100, magkano po ang insurance na nakaano sa inyo? Okay, maaring matanggap ng inyong family members. So this is an example. Term life insurance coverage for 20 years or until age of 70. Okay, 75 po to, no? Kasi yun ang nakalagay po sa kaninang slide ko. Hindi ko lang po nabago. Long-term care benefit, kung ito po yung plan nyo, 100,000. Tapos po, makukuha po yung long-term care bonus na 350,000. So your term insurance benefit will be 450,000. Okay po. Now, paano po kung ang cause of death ay accident? So, meron pong accidental death benefit na 450,000. Kaya po yung maiiwanan ni Juan de la Cruz kapag ka po siya ay nawala, pumanaw sa mundong ibabaw, ito pong amount na to ang maaaring makuha niya. Okay? Dahil siya po ay insured. Kaya po sinabi na this is also there is also an insurance in this plan. Okay pa? Yan. Now, meron din po siyang accidental death and dismemberment. So, paano po pag nawala ng kamay, parehong kamay, paa, so 100% po yung ibabalik. Sabihin po, kung 450,000, ayan. So, meron pong 100% na ibabalik po kung nawala ng parehong kamay, parehong paa, okay, nawala ng paningin, ayan, both hand and sight, ayan, or loss of both sight. Alright. Ito naman po ay tumutukoy sa paano po sa yung tanong ng marami, no? Na paano pagka sa ikatatlong taon, sa year 3, o for example, sa year 5 ng paghuhulog ay bigla pong kinuha ni Lord si Juan de la Cruz, no? Ano pong mangyayari? Ang sabi po dito, waiver of membership fees due to death. So sabi dyan, if the member during the accumulation period and before exceeding the age of 75, the proceeds of the credit life insurance shall be applied to the balance of these total membership fees upon approval of the claim by the insurance company making the contract fully paid. So in short po, ganito yan. Halimbawa, si Juan de la Cruz, nasa year 5 pa lang po siya ng kanyang pagbabayad. Bigla po siyang nagpaalam sa mundong ibabaw. Ibig sabihin, meron pa po siyang 2 taon, yung year 6 and year 7.
Ano pong mangyayari sa year 6 and year 7? Ang gagawin po dyan ng Kaiser, ibibigay po sa kanyang beneficiary ang kanyang ang kanyang credit ng life insurance, pero considered ano na po yan, fully paid. Kanya lang po, ibabawas po yung natitirang unpaid doon sa kanyang term insurance benefit. So kung ito po ay 58, 2 taon, 58, let's assume na 60,000, 120. Okay, for example, 120 po yung 2 taon na unpaid, ima-minus po yun doon sa term insurance na 450. The rest will be given to his principal beneficiary or to his beneficiaries. Right. So yun po yung mangyayari. Baling totally paid na po siya ang plan na ito. Okay? Now, ganun din po ang mangyayari kapag ka po permanent na disability ang mangyari. Kunyari po, sa year 5, nagkaroon po siya ng malaking aksidente. Hindi na po siya nakayang magtrabaho pa. Kung totally disabled, hindi na po papabayaran yung year 6 and year 7. No, kasi nga ang ano po ng ano rito ng Kaiser na disabled na, alangan namang singilin pa natin, hindi na kayang magtrabaho. So ano po 'yan? Total disability. So meron pong note dito sa baba. If the member dies during the accumulation period, the principal beneficiary named hereafter shall be substituted as the new member, but no longer with insurance benefits and subject to the provisions on pre-existing illness. Okay, ito po yun. Kunyari po si Juan de la Cruz, na wala po siya, gusto ko lang pong i-clarify ito, naka-red, importante po na alam natin to, yung year 6 and year 7, hindi na po nabayaran dahil nga po nagpaalam na si Juan de la Cruz. Okay po? Yung pong insurance benefits may iiwan sa pamilya. So since this is fully paid, right? Since this is fully paid, ano pong mangyayari sa kanyang healthcare benefits? Immediate, ito po ay mapupunta sa kanyang principal beneficiary. For example, Juan de la Cruz, dahil fully paid na po ang kanyang healthcare plan, so sino po ang mag-e-enjoy ng healthcare benefits from year A to year 20? So that goes to the principal beneficiary. So kung ang principal beneficiary niya yung asawa niya o yung anak niya, dun po mapupunta yung healthcare benefits. Okay pa? So yun po yung kagandahan dito. So win-win. Wala pong talo dito. Kaya maganda po itong, kung ating i-compare nga ito sa SSS, magandang mag-ipon dito. Kasi sa SSS, di ba po, pag nag-ipon tayo, pension lang. Wala siyang healthcare and wala siyang insurance, wala siyang investment. Diba? So, ganun lang. Okay? So, number 10, Family Assistance Service. Policy should be inactive. So, ito po ay karagdagang tulong. Right? Tulong sa ating mga miyembro ng pamilya. Kung si Juan de la Cruz, ang policy niya po ay active at siya po ay nakatapos na ng 1 taong pagbabayad, pwede pong gamitin muna pansamantala ng kanyang member ng family kung sakali pong ma-ospital o magkasakit yung kanya pong anak, asawa. Okay? First degree of consanguinity, ibig sabihin, asawa, anak, kapatid. No? Pwede pong ipagamit. No? For the meantime, ang Kaiser Healthcare Benefit para lang po ma-accommodate sa ospital ang ating member ng pamilya. Kasi alam naman po natin, sa Pilipinas, pag po wala po tayong pondo na dala sa ospital, hindi po tayo agad-agad minsan tinatanggap ng ospital. Hanggat wala tayong pinapakitang pruweba na tayo ay may fund. Di ba po? So mahalaga na gamitin natin to for the meantime. Pero it doesn't mean na sa kanya po natin ipapagamit. So parang lang po, pansamantala para lang ma-immediate na magamot ang may sakit na ating member ng pamilya.
Policyholder agrees to avail only of the services of Kaiser's accredited doctors and affiliated network of hospitals. So, please take note of that. Dun lang po sa Kaiser's accredited doctors and affiliated network of hospitals po tayo pwedeng mag-avail nito. Okay po? Now, ano pong sunod natin? Inuulit po natin another point of stress. Please note that this assistant is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hindi po ito benepisyo, ito po ay accommodation lang. Okay? At ang approval and denial, okay, on the element solely depends on Kaiser management evaluation. So evaluate pa po nila 'yan, but it doesn't guarantee na agad-agad ay approve po agad 'yon. Okay? So, kailangan pa po ng approval ng company kung atin po ang ipapagamit sa ating member ng pamilya. Now, tapos na po tayong magbayad. No? Ilang benefits po ang ating narinig. Meron po tayong 10 benepisyo na ma-enjoy during the paying period. Okay po? Now, paano po kung tayo ay tapos ng magbayad? Ano naman po ang mga benepisyo na ating ma-enjoy kapag tapos na po tayo ng pagbabayad. So ito po yung tinatawag nating during extended period, so 8 to 20th year. Kapag tapos na po tayo ng pagbabayad, taon-taon, meron po tayong healthcare hospital benefit limit. Healthcare hospital benefit limit. So sa year 8, no, bibigyan po tayo ng 10% of the long-term care benefit value earned starting from the end of the accumulation period and every year thereafter after 20 years. So ibig sabihin po mga kapatid, kung ang plan po ay K100, sa year 8 automatically meron tayong 10%. So magkano po ang 10% ng K100,000 plan? Ang 10% po yan ay 10,000. Okay? 10,000 sa year 8, year 9, 10,000, year 10, 10,000. So from year 8 to hanggang year 20, meron po tayong automatic na 10,000. So kung ito po ay K45, magkano po yun? 4,500, no? 10%. Kung meron kang K75, you have 7,500, no? So yun po yung ano natin dyan, yung policy. Next, accumulated health benefit. Ibig sabihin, number 2, accumulated health benefit. Ibig sabihin po mga kapatid, dahil ito nga po ay compounded annually, yung 10% natin, yung 10% ng ating 10,000 mula sa ating plan na K100,000 ay automatic pong nag-earn po ng interest. Okay? So sa year 8, yung 10,000 po natin ay magkakaroon ng 1,000 na tubo. Okay? So 10,000, tapos po isasama natin yung 1,000 na interest, 10,000 plus 1,000 is 11,000. Tapos po idadagdag natin yung 10,000 sa year 9. Ibig sabihin, meron tayong fund na 21,000 sa ating year 9. Okay? Sa year 10, so yung 21,000, dadagdag po natin yung 10,000. Okay? Ang interest po ng 21,000 ay magiging 2,000. Di ba po? 21,100. No, sorry. Yung tubo po ng 21,000 is 2,100. 2,100. So dadagdag po ulit natin yung another 10,000 sa 2,100. So ang ating hospital accumulated health benefit ay 33,100. So on and so forth. So tuloy-tuloy po yan. So every year ay tumutubo po ng 10% yung ating fund, no? 10% compounded annually. So at the end of 20th year, magkano po ang kabuuan na tinubo ng ating pera kasama po yung 10,000? That will be 269,750. Po. Yan. Number 3. Dahil nga po, meron tayong, ano po to? Wait lang po.
Ang ikatlo po, additional yearly healthcare hospital benefit. Ano po ito? This is a benefit other than the yearly healthcare benefit limit at the end of accumulation period and every year thereafter after the 20th year contract, provided that the Kaiser's investment earnings is higher than 6% per annum. So ito po yan mga kapatid. Sabi nga po natin kanina, ito po ay investment din. Okay? So, ito po, natatandaan ninyo na yung K100 ay bayad na po tayo ng 7 years, di ba po? We're able to earn for 111,000 something. Okay po? So, 7 years na yon, ito po dahil nga it's also an investment, yung buong binayad natin na 7 years, ilalagay po yan sa mutual fund. Sa mutual fund po, mag-earn po yan ng interest. Okay po? So, dapat po yung earnings natin dyan ay 6% per annum. So, for the more than 6%. Okay? For the sake of computation, ang ginawa po ditong, just to illustrate, ang ginamit po dito is 8%. So, ito po, yung 32,911, yan po yung kita nung ating hinulog sa loob ng 7 years. So, meron po siyang 6% interest at 32,981. So, in short po, sa year 8, meron po tayong ganitong fund, no? Year 8, 32,981. Sa year 9, may 48,072 po tayo. Okay, kasama po yung 10,000, 21 at 11,000. Kaya po naging 48,000. Sa year 10, yung 10,000 natin, tapos yung tubo 33,000. Tapos meron po tayong interest na 12,100 mula sa ating pera and we have 64,980. So ito pong accumulated health bonus na ito na nasa ilalim, pag po yan ay kinompute po natin hanggang sa year 20, meron po tayong 446,419. So yun po yung benefits na makukuha natin sa ikatlo. Okay? Now, long-term care benefit. Ito po, guaranteed at the end of the whole term, yung 8 to 20th year, ay guaranteed na ibabalik po sa atin yung 100,000. Okay? Kasi po, ito po yung plan. Okay? Nagamit man po natin yung ating yearly health benefit, may nagamit man po tayo sa accumulated health benefit natin, kung meron man po tayong nagamit na health sa ating health bonus, at the end of 20th year, matatanggap po natin yung ating 100,000. Guaranteed po yan. Walang labis, walang kulang itong 100,000 na to. So itong 100,000 na to, ito po yung plan na inyong napili. So kung K45 yung plan nyo, di 45,000 lang po yan. Kung K70, 70,000 lang po yan. Okay? Number 5, ito naman ay kung sakaling hindi po kayo nagkaroon ng hospitalization sa loob ng 7 years during your paying period. Approximately 85% of the total membership fees which can be converted into cash or be a part of hospital benefit limit from 20th year until fully utilized. So ano pong ibig sabihin nito? At the end of 20th year at wala po kayong naging expenses doon sa inyong hospitalization benefit na in-explain ko po kanina during the paying period, bibigyan po kayo ng Kaiser ng 85% of your total membership fee, yung total amount na binayad nyo. For example, the 411, how much is the 85% of that? The 85% of that is 350,000. So that is what we call long-term care bonus. Question, paano po pag nagamit ko ang yung hospitalization, hospital benefit limit ko during the paying period? Qualify pa po ba ako sa 350? The answer is no. Okay? Kasi po, ginamit nyo na po. Kumbaga, bonus po ito. Kaya po,
kung talagang simpleng ospital-ospital lang, wag po natin gamitin kasi malaki naman ang kapalit noon at the end. Tsaka kung tayo naman po ay provided ng company, wag natin muna siyang galawin, no? Para makakuha po tayo ng bonus kasi naka-allot itong plan na to sa inyong long-term healthcare when you retire. So, mas maganda kung hindi nyo po siya gagalawin kasi meron naman tayong health card or health card na binibigay ng kumpanya. Therefore, at the end of 20th year, ito po yung kabuuan ng posibleng pera na ating maipon, okay, sa pag-iipon natin ng 7 years. Okay? So, yan po yan, 269. Ito po yung accumulated health benefit. Yung bonus, yan, 446. Yung long-term care benefit sa ating plan, kung tayo po ay 100,000 yung ating yung plan. Tapos yung 350, ito po yung long-term care bonus kung wala po tayong hospitalization during the paying period. Therefore, at the end of 20th year, yung hinulog natin na 411,000, inipon lang natin, it will turn into 1,166,169. Okay? So, yun po yung magiging end natin. So, ngayon, tapos na po yung 20th year. What will I do with my money? That's the next question. Pwede ko po bang kunin siya lahat? Pwedeng kalahati? Or pwedeng palaguin? No? So, yan yung mga tanong agad. So, eto po yan. Meron po tayong healthcare value, no? So ito na po yung healthcare value. The owner may surrender the contract for its cash value stated in the schedule of benefit provided that the plan is active for at least a year. Okay? Dapat po active talaga. So ito na po yan. You can withdraw the entire maturity value. So since na nakaipon na, naipon mo na, lumago yung pera mo, hindi mo binawasan dahil ikaw naman ay nasa abroad, nandito ka pa, malakas ka pa, bata ka pa. So, ano pong gagawin mo? Pwede mo pong i-withdraw the entire maturity value. Pero, pag po withdraw ninyo ito, automatic, mawawalan din po lahat yung mga benepisyo, mga benefits na kasama ng plan ninyo. Okay? So, ano na po yan? Quits na. No? Quits na. Then, pwede rin pong portion ng maturity value. For example, pwede ka pong mag-iwan lang. No? Bawa, yung half, kunin mo. Or a portion of your money kasi naka-allot nga po ito sa iyong healthcare needs. So, pwede ka pong kumuha ng portion ng iyong maturity value. So, for example, you want to get 500,000, iwanan mo yung 600,000, 166. And dahil bata ka pa naman, provided ng company ang healthcare mo, diba? Malakas ka pa kasi 42 years old ka lang kung 22 ka nagsimula. So after 20 years, 42 ka pa lang. So very young ka pa. At gusto mo pang palaguin yung pera mo. Retain the maturity value with Kaiser. Pwede po yan. Pwede mo pa siyang palaguin. No? Patuloy mo siyang paramihin. At kung ito po iiwan mo, ito yung total amount ng iyong long-term fund, long-term care fund, 1,166,169. Now, kasi nga po, ang sabi sa plano, this money is earning 10% per annum. So if this is earning 10% per annum, every month you are able to get 166,617 pesos. Okay? So, kikita po siya na 166,000, per annum, no? Per annum po to, not per month. 166,617 pesos per year, no? Yung kita ng iyong fund na 1.1. Okay? So, yun po yun. Kapag po pinagpatuloy mo ang iyong plano at hindi mo siya withdraw. Okay? Now, paano po pagka, yun nga, katulad ng sinabi ko, malakas ka pa naman at provided pa ng company ang iyong health card. Gusto mo siyang balikan, no? Sa 60 years old ka na kasi nag-retire ka na, no?
So at your 60, ito po yung tinatawag nating extended benefit balance when the member reaches age 60 until 65. So sa age 60, a total accumulated benefit with bonus at age 60 is 6,483,800. Imagine mo, mula sa 42 hanggang 60, kung talagang bata ka nag-umpisa, your 1 million will turn into 6,483,800. So may fund ka every year na 648,380. Kahit kunin mo pa tong amount na to, hindi na babawasan ang iyong pinakamalaking amount na naipon dahil yung pera ay lumago ng lumago. Okay? At age 65, dahil ikaw naman ay kukuha mo lang ng pera mo sa iyong pagre-retiro, marami ka pang pera kaya hindi mo pa rin siya kailangan. So pinalago mo pa rin siya until age 65. So magkano na? Pagbalik mo kay Kaiser, yung pera mo ay 10 million na 442,000. And you have an annual, taon-taon, meron kang fund na 1,044,222.40. So mga kapatid, ito po yung sinasabi nating money working for you. Alright? Sabi nga natin, the money will not work if we don't have money. So the first thing we must do is to save and invest the money. Right? As what I have explained before, pag sa bangko nyo po inilagay ang 411,000 ninyo, obviously hindi po siya lalago ng ganito. Alright? So ito po yung tinatawag nating money working for you. So kahit po tayo natutulog, yung ating pera ay lumalago. Kaya po this is very much practical na simulan ng isang millennial o isang young professional dahil 7 years lang siya mag-iipon at palalaguin na niya ang pera niya. Okay? So, i-recap ko na po. So dahil nga po ang Kaiser Healthcare ang may pinakamagandang at pinaka-practical na paraan ng pag-iipon. Dahil, bakit po? Kasi dito, meron tayong healthcare, short-term and long-term. Meron po tayong income protection, saan ka pa, at meron din siyang investment. Okay? So your 3 basic financial needs can be seen in Kaiser Healthcare Builder Plan. So if you are going to analyze carefully, mas talagang ano po kayo dito, mas magandang paraan ito na magsimula kung talagang totaling wala pa tayong nasisimulang ipon. Kagaya po ng mga ginagawa ng mga nasa IMG to strategize on your retirement planning, Kaiser Healthcare is the best option. Okay po? And ano po yung mga pre-existing? Kasi po, during the year 7, nabanggit ko po kanina, yung mga pre-existing medical condition, hindi po yan agad ina-approve na maging kasama doon sa plan. Okay? During the paying. Pero kung tapos na po kayong magbayad, meron na pong kahit po pre-existing illness, covered na po siya. So pre-existing medical condition, these illnesses, injuries considered to be in existence prior to the effective date of the contract. Okay. So any professional advice or treatment was given for such illness or condition. Kaya po, mahalaga na sinasagutan niyo po yung medical history. Right? So kung ano man po yung ano nyo lang po doon. Sagutan nyo lang po yung mga medical questionnaires doon. Ano naman po yung mga illnesses covered during the extended period? Ano po mga sakit? Dahil nga po nakapag-ipon na tayo, may fund na tayo na pwedeng gamitin, although may mga limit lang po, depende sa plan, at least covered na po lahat ng mga dreaded illness. Yung mga sakit, diabetes, yan, nandyan po yung mga kidney diseases, blood, nandyan na po yan, no? Cancer, liver, psoriasis, everything is covered na. Kasi wala na pong ano to, limit dahil nga
wala na po siyang tawag dito. I forgot the term. Ibig sabihin, kahit po existing na yung illness ninyo can be covered by your plan. Okay, mga dreaded diseases. Ayan, mababasa niyo po rito yung ilan sa mga dreaded diseases, pulmonary diseases, chronic kidney, yan po. Makikita naman po ninyo yan sa plano ninyo. Once na nakapag-open na kayo ng Kaiser, meron na po kayong portal, andun po lahat sa kontrata, mababasa po ninyo. Okay? Ayan. So, mahalaga po ba na may PhilHealth? Mahalaga rin. Mahalaga po. Requirement kasi ng gobyerno, di ba po? Whether we like it or not, we have to get PhilHealth. Why? Kasi po, ang PhilHealth ay benepisyo rin natin bilang isang Pilipino. Di ba po? Yun nga lang, kapag po tayo ay may Kaiser, mahalaga na unahin natin yung mga PhilHealth benefits bago natin ipabawas yung ating Kaiser. No? Kasi once we are admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. The PhilHealth reimbursement due shall be deducted from the total hospital bill. Okay? Kaiser member without PhilHealth membership shall shoulder and pay the corresponding portion of PhilHealth. So, kung wala po kayong PhilHealth, isi-shoulder nyo po yung lahat ng total hospital bill. Okay? At mas maganda po ibawa kung ano po yung cargo ng PhilHealth, yun po yung ipabawas natin sa ating hospital bill, yun po matira, dun po natin ibawas yung para sa ating Kaiser. If the payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. However, the owner shall be given 30 days. So dahil po ngayon ay meron tayong COVID-19 pandemic, ang Kaiser po nagbigay ng 60 days sa atin para maayos po natin ang ating mga unpaid. Now, question. Paano po, ma'am, kung ako po ay na-stop magbayad, hindi po ako nakabayad, mawawala po ba yung binayad ko? Right? There are two ways on how to reinstate your plan. Pwede pong updating, pwede pong redating. Pag sinabi pong update, you will pay the premiums due on all the missed months. Yung hindi po ninyo nabayaran, kung 3 buwan, babayaran nyo po yon plus the surcharge. Ang tawag po doon, update. Pwede pong redate. Pag sinabi pong redate, you will only pay 1 month of your premium plus the 300 reinstatement fee. Okay? So 1 month, huwag kalimutan nyo na po yung mga hindi nabayaran. I-continue nyo lang po ng pagbabayad ng 1 month. Ang tawag po redating plus the 300 pesos na reinstatement fee at pwede nyo na pong ituloy-tuloy. Kaya lang po yung maturity ninyo, mauurong siya. Kasi may na-miss po kayong araw ay buwan sa inyong pagbabayad. Okay? Can be done within 2 years of the first unpaid due date. Right. Pwede nyo pong gawin yon 2 years. After 2 years at hindi nyo po talaga naayos, it will automatically be, totally lapse po talaga. Hindi nyo na po pwedeng ma-redate, hindi nyo na rin po pwedeng ma-update. The member shall consider a new applicant subject to pre-existing condition. Ayan. And will cancel the contract without need of notice to the owner. Hindi na po kayo ino-notify. Obviously, kakancelin na po agad yung kontrata. Okay? So, yun po yung redating. Transferable po ba ito? Or it can be assigned? Yes, it can be transferred sa iyong first beneficiary. Okay? Pwede po siyang matanggap kung ano po yung mga healthcare benefits na naiwanan ng kanyang ng may-ari ng plan. Okay? Pero hindi po ito pwedeng ibenta o i-assign sa hindi niya kaano-ano. Okay? Yun po yung maganda rito. Pwede po bang i-upgrade? Yes. Pwede pong i-upgrade. Bawa po K100, gusto mong K1000, pwede naman. No? Kaya lang po, mag-fill out ka ng amendment form tsaka processing fee of 300. Pero, gagawin nyo lang po yon within 30 days.
No? Within 30 days. Pwede po bang ang mode of payment ay i-upgrade? For example, monthly po ako, gusto ko pong gawing annual. Pwede rin po yon, right? Kaya lang, within 30 days din po. Okay? Within 30 days. Pwede po bang mag-downgrade ng plan? Halimbawa, kung from K100, gusto ko pong gawin K75. Hindi po. O kaya, yung plan mo ay annual, gagawin mong monthly. Hindi rin po. Pwede, no? So, yung annual, gagawin mong monthly, meaning downgrading of mode of payment, it is not allowed. Pero pwede po pong i-upgrade. From monthly to annual, pwede po yun. Pero dapat po, tapusin nyo muna yung isang cycle, isang year. 1 year na po kayo nakabayad ng monthly. Dahil medyo hassle, monthly nagbabayad kayo, pwede nyo pong gawing yearly. Okay? Sino po ang eligible sa pagkuha? Kahit po 10 years old, pwede pong mag-avail nito. Maganda po itong sa mga talagang naghahanda ng maaga, no? So 10 to 40, case 45, yan po. So ito po yung price list. Makikita po natin dito at kung sino po yung mga leaders, you can ask your leaders about this. Kung kayo po ay nakapagsimula na or meron pa kayong gustong linawin dito. Ang hindi ko lang po nabanggit kanina, every year po, meron po tayong 500 pesos na policy fee. Okay po? So taon-taon, may additional po na 500 for the policy fee. Kaya po sa unang taon, may dagdag po na 500. Kalawang taon, another 500 po yun. Tawag po policy fee. Alright. So, doon po nagtatapos ang ating sharing. Gusto ko lang pong iwan sa inyo ang pinakapaborito kong concluding words of encouragement. No? Sabi sa atin, there are 3 types of people in this world. No? Sana po, number 1, people who watch things happen. Nababasa natin, may mga ganitong pagbabago, may mga ganitong recommendation na tayo naririnig. Pero, lampas lang. Tingin-tingin lang tayo. No? Nakikiramdam. No? Meron daw naman, people who wonder what happened. No? Ay, bakit siya ganon ngayon? No? Ang galing naman niya, bakit siya naging ganito? No? People who wonder what happened. And there are people naman who make things happen. No? May mga tao nangangarap, okay? At tinutupad ang kanyang pangarap. Right? Gumagawa siya ng mga bagay upang makamit kung ano man yung gusto niya sa buhay. So sana po ay nakatulong sa inyo ang presentation ko pong ito. Thank you so much first and foremost kay Ma'am Agnes and June Elijah, kay sa aking habibi, kay Tito Joey, CEO natin, and Tita Tess. And shout out sa nag-improve ng aking PowerPoint presentation. Kilalampag ko si MD June Areglo. Thank you, MD. At kay Tita Tess sa inyo pong lahat. Thank you so much. That ends my presentation.